accountability also to Okay. to people who has stolen from government. Okay, well, definitely, you have some legislators wanting to lodge an ethics complaint. Okay na yan mga kabsat. O ito, punta na natin. Si Badcaster. Paiiyakin niya lalo to. Katatapos lang ng live ni Badcaster 1 hour ago. Bad, pasok. And forgo A plus CS Biome with C Biome Blend. 20 support minutes higher to, guys. intelligence, stronger immunity. Bawasan natin yung background music. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe po. So, like and subscribe tayo mga kabsat. O yung may expel na, kinarma na. Diyos ko Lord. Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, nakakarma na yung mga manyakis sa Senado. Paano kasi akala nito, Jel Robles, Diyos ko, Lord. Emily Romero, and Antonio, akala kasi ni Bong Suntay, andito pa rin tayo sa Duterte administration, kung saan yung pagkamanyakis ay ginagawa parang na mga kalalakihan, lalo na si Duterte, na ginagawa parang medal. Something to joke about, something to brag about, di ba? Si Duterte nag-brag pa yung haba daw ng kwan niya. Ang alam nyo na. Meron ba presidente na ganun? Grabe. So akala ni Bong Suntay, siguro sa tagal niya sa pagsisipsip sa mga Duterte, akala niya yung tao hindi na nagbago, na lahat ng mga Pilipino naging bastos na, at yung mga babae tanggap na yung kabastusan ng mga kalalakihan. Hindi, doon lang yun kasi takot na takot tayo lahat kay Duterte. Ngayon wala na si Duterte, bumalik na ang decency sa gobyerno. Decency sa kababaihan. Dapat respetuhin sila. Hindi, they should not be treated like sex objects. Sex objectification ang tawag dyan, at yan ang ginawa ni Bong Suntay. Kaya left and right ngayon, inuupakan siya. At lalo na sa House, kung saan hindi lang si Congresswoman Zamora, pati yung ibang mga kongresista na mga babae ay nagkaisa para hingan ang Ethics Committee or hingan ang House to order the Ethics Committee to investigate and to try and to expel. Sana expulsion, wag lang suspension. At kagaya yung nangyari kay Meow Meow. So yan, tatlong Duterte na yan, Dutertards na yan na kongresista ang naipit sa mga kagaguhan nila. Una si Arnie Tevez na expel. Si Meow Meow, buti nga wala na tayong narinig kay Meow Meow. Na-suspend. Na-extend pa yung suspension. And then yan, ito na, wag suspension na, expulsion, tanggalin talaga yan para sampulan. Kasi yung mga sampulan yung mga bastos na mga kongresista. Meron pa nga kongresista dyan na ipit sa yun rin, na issue ng babae sa time ni Duterte, na nalusutan lang niya yung issue na yun eh. Pero ngayon dapat hindi mangyari yan. So dito sa House kahapon, medyo busy lang tayo at kulang yung staff natin, hindi natin na-report ito kaagad. No less than yung asawa ni Melvin Matibag na si Ann Matibag ang titibag kaya Bong Suntay. Siya yung
She was the one who moved to authorize the Committee on Ethics and Privileges to schedule a meeting para to explore the possibility of suspending or expelling from office, to suffer from expulsion sa house dito kay Bong Suntay, at lagot ka dyan, baka meron ng NBI na mamasit sa'yo kasi asawa ito, Congresswoman, asawa ito, at maganda, asawa ng kaibigan rin natin si Melvin Matibag. So paano mo tibagin ang asawa ni Melvin Matibag? Bong, wala ka na, iyak ka na. Iyak ka na. So panoorin natin ito. Si Mrs. NBI. Lagot ka. Lagot ka dyan. Kaya mo ba yan? Sorry. Miss Matibag, medyo wala pa yung speaker natin. Huwag nyo ako pa-investigahan sa NBI, Sorry. Hindi sinasadya. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I respectfully review all what happened. To be honest, sometimes I actually have no idea what's going on until I open Monday.com and boom. Request the Majority Floor Leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time and to require the attendance of concerned parties. I likewise request that the committee submit its report immediately, and I believe that the chairperson for the Committee on Ethics is one of the co-author of the amended Safe Spaces Act. At upang maiwasan natin ang ganitong insidente sa hinaharap, I respectfully request, hinihiling ko din po, na ang substitute bill amending the Safe Spaces Act ay maisama sa LEDA priority measures. Madam Speaker, ang respeto sa kababaihan ay hindi lamang usapin ng batas, ito ay usapin ng dangal ng ating institusyon at ng ating bansa. We in Gabriela Women's Party join the chairperson of the Committee on Women and Gender Equality, Representative Ann Matibag, in calling out remarks that reinforce the very... So si Ann Matibag pala ang head ng Committee on Women and Gender Equality. Lagot ka na. Bantayin mo na, lumingon ka sa kung saan ka pupunta, baka may mga NBI nakapaligid, Bong, lagot ka na, Bong. Being watched by the NBI. Galit na si Congresswoman Matibag sa'yo. Titibagin ka na ni Ann Matibag. Kaya mo ba yan? Ito naman, Gabriela. culture of objectification of women that this institution has a duty to dismantle. When a member of Congress speaks in a way that objectifies women, the harm extends far beyond. May real-life consequences po ito sa mga babaeng nakakaranas ng iba't ibang forma ng abuso, pambabastos, diskriminasyon sa araw-araw. Hindi dapat nagiging normal ang ganito, lalo pa sa Kongreso at public office, kung saan nakakaapekto ang mismong mga salita, mga pahayag, mga aksyon natin pagdating sa patakaran, sa kultura at pang-araw-araw na buhay ng mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan. Sa pagdinig ng komite, may mga pahayag na nabitawan na naging sanhi na matinding reaksyon Iyak ka at na, pagkamahala mula sa iba't ibang sektor. Nais kong kilalanin ang mga damdamin na ito.
tunay at mahalaga, tunay at mahalaga. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kababaihan at mga grupo na matagal nang lumalaban para sa dignidad at pagkapantay-pantay ang nagpahayag ng kanilang saloloobin. May mga interpretasyon na naganap sa mga nasabi sa pandinig, sentimento na ginagalang ko at pinakikinggan. Madam Speaker, nakapagpaliwanag na rin po ako at ginagalang ko naman ang damdamin ng aking mga kasamahan dito. Ngunit inuulit ko po, during the hearings, Shoutout Macaron. I was arguing on principles that lawyers and legislators should... Sige, palusot ka pa, palusot pa. Uling-uli ka na, nakita namin lahat yung sinabi mo. Maawa ka naman, may dalawa pa palang itong anak na babae. Kagaya ko, isang lalaki. Siya, dalawang lalaki, dalawang babae. Shame on you. Oh. That the person cannot be held liable for mere thoughts, imaginations, or associations without an overt act. That is a legitimate argument in any constitutional discussion, criminal or constitutional discussion. Paiyak na. Pero kagaya ng sinabi ko, the analogy might have been in bad taste and were taken in the wrong context. Ilang beses ko na rin sinabi, that was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. Ngunit kagaya ng sinabi ko, at maraming beses ko na rin inulit, there was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Wala. Wala yan apology. Oy, thank you ha, si Nicky Boy Sopicar, ha? Thank you. Nasa UK ka ba, Nicky Boy Sopicar? Ha? Sabi niya, DDS, be like idol talaga si Digong. Naalala ko yung panahon na yun. We were all laughing at his green jokes. Hindi naman yung dahil manyakis rin tayo. Takot lang tayo sa kanya. Isipin nyo, isa pa yung legacy ni Duterte, yung mga PI niya. Yung mga pahalik-halik sa babae. Tsaka yung mga jokes na bubuntisin niya yung mga OFW sa Hong Kong. O ngayon, sinong bubuntisin niya sa The Hague? Si Mariang Palad. Tuloy tayo. Dito pa sa isang manyakis. Ilang beses ko na rin sinabi, that was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. Ngunit kagaya ng sinabi ko, at maraming beses ko na rin inulit, Again guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Thank you very much. there was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Kaisa nyo ako at hindi ko po layunin na makagambala sa mga nais gawin dito. My record on women's welfare is real. The Gender and Development Code at Bawal na Bastos Ordinance, which I authored in Quezon City, were not small achievements. They were early attempts to build a culture of respect and accountability towards women in public spaces. My actions and my past history will show and prove the kind of person that I am. If my colleagues see... kahit binabasa niya, patigil-tigil siya. He's fighting tears. Umiiyak na itong batang to. Gusto nang umiyak, pero pinapait pa niya. Fighting tears talaga yan. Ibigay mo na. Baka maawa pa sa'yo yung committee ba? Isipin mo yan. Kung natanggal ka, ang tatanungin sa'yo, bakit ka natanggal? Kasi manyakis ako eh. Oy, si Mark Lopez,
nagbigay ng suporta sa atin. Sabi niya, Sir Bat, just watch your scoop interview with Rufus Rodriguez. Now my questions were answered on why he voted affirmative. More power, sir. And also more power to you, Mike, kasi your financial support will go a long way in helping the vlogcaster hire more staff para marami pa tayong interview magagawa. Gusto ko rin na talagang scoop tayo parati dito, yung ang ibang media ang susunod sa atin, ha? Hindi tayo lang ang kumukuha ng material sa mga media. Kaya naman natin yan, kulang ng staff natin. So, thank you Mark. Panito, big boost ito sa atin. Okay. Sa panibagong mission ni Bad. Pero yun, nag-hire na tayo in the process of hiring more staff. Siguro ipopost ko rin dito yung baka may kilala kayo na pasok doon sa qualifications. Siguro sa community page, community page ata. Popost ko today. Would like to judge me for one statement that I made, then that is their right. Iyak. And I respect that right. Kagaya lang inuulit ko, Iyak ng we should bata. look at the person by his actions and not mere statements. Palagi ko, walang perfectong tao dito. Marami dito nagsasalita. Parang si Duterte ka, ha? Huwag nyo paniwalaan yung salita ko. Biro lang yun. Parang si Sara. Huwag nyo paniwalaan yung threat ko. Death threat ko kay President Bongbong Marcos. Biro, kwan lang yun. Ano pa sabi ni Suntay? Desire lang daw yun. Desire. So ngayon siya rin, huwag daw siya i-judge sa sinabi niya kay Ann Curtis. Kundi i-judge siya kung anong nagawa niya. Lagot ka na. Siguro pati asawa nito, kinik out na siya. Pati mga anak niyang babae, siguro hindi na siya kinakausap. Yes, Lord. Or kaya binubuli na. Kawawa naman yung mga anak ng manyakis na binubuli. Isagot niyo ako at hindi ko po layunin na makagambala sa mga nais gawin dito. My record on women's welfare is real. The Gender and Development Code at bawal na bastos ordinance which I authored in Quezon City were not small achievements. They were early attempts to build a culture of respect and accountability towards women in public spaces. My actions and my past history will show and prove the kind of person that I am. If my colleagues here would like to judge me for one statement that I made, then that is their right. And I respect that right. Kagaya lang inuulit ko, we should look at the person by his actions and not mere statements. Palagi ko, walang perfectong tao dito. Marami dito nagsasalita. Pero kung gusto natin pasukin yung issue na yan, nire-respeto ko at ginagalang ko. Kagaya ng sinabi ko, natutuwa ako. Nasa huli ang pagsisisi. Naka po, Diyos ko Lord. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Napakabilis ng aksyon ng aking mga kasamahan na i-refer to sa Ethics Committee. Mas nabilis pa sa kidlat. Na sana sa ibang aspeto rin ng katiwalayan, lalong-lalo na sa katiwalayang napapaloob dito sa ating kapulungan, ganun din tayo mag-refer sa Ethics Committee. Muli, sa aking pagtatapos. Binalikan ulit yung flood control. Sabi ko na, di ba sabi ko na reacting to yung bastos na statement niya kay Ann Curtis. Sinabi ko na at yung sinabi niya na yung in-expose niya, sinubukan niya isaksak sa impeachment issue yung expose kuno ng 18 Marines. Kasi karamihan daw ng miyembro ng
Justice Committee ay nandun sa lista ng nakatanggap ng pera kay Saldico, 800 billion in all. Sabi ko, why don't you file an ethics complaint ukol dyan? Ha? At sabi rin natin, dapat ito rin ma-file ng ethics complaint. Ngayon, binuhay na naman niya na. Binuhay na naman niya. Na dapat rin daw, aksyonan daw ng ethics committee yung lista ng mga Marines na yung mga kongresista na tumanggap. Ba't hindi kayo, meron kayo Duterte block dyan eh. Anong ginagawa nyo? Nagti-TikTok lang? O hindi umaattend ng hearing? Andyan si Pulong. Andyan si anak niya si Omar. Andyan pa yung kasi ni Pulong. Andyan pa yung ibang mga kongresista na mga DDS. Ba't hindi kayo gumawa ng sariling complaint sa Ethics Committee? Kung kaya nyo. Ngayon, naipit ka na. Embes na ethics complaint yung mga nasa lista ng mga Marines, ikaw pala na ethics complaint. At ngayon, inorderan na ang House, inorderan na ng House para investigahan na siya. O di ba? Karma talaga. Pero umiiyak na, sinusubukan pa isaksak yung issue ng 18 Marines. Ha? Galing mo ha. Para maiba ang issue ha. Ang issue ay pagkamanyakis mo. Yun ang issue. Diyos ko, Lord. Ulitin ko. Nagalang ko ang kapasyahan ng aking mga kasamahan dito. Uulitin ko rin. Umihingi ako ng pasensya sa mga kababaihan na na-offend dun sa aking mga sinabi. At muli, aking ihilingin that I hope I be judged not from one statement, but from the kind of person that I am, kung anong klaseng tao ako, kung anong prinsipyo ang meron ako, at kung paano ko ito ipinaglalaban. Maraming salamat po, Madam Speaker. Madam Speaker, I move to refer the speech of Representative Ann Matibag to the Committee on Ethics and Privileges for its appropriate action. There is a motion to refer the privileged speech of the Honorable Ann Matibag, as well as the interpellations and manifestations, to the Committee on Ethics and Privileges. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. The speech of the Honorable Matibag is referred to the Committee on Ethics and Privileges. Majority Leader. Madam Speaker, I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. Wala na, game over na. Yan, ang bilis ng aksyon ng House. Ayan ka. Ayan na, titibagin ka na ni Congresswoman Ann Matibag. Iyak ka na. Wala na talaga. Baka nakapaligid na sa bahay mo yung mga NBI agents. Lagot ka. Huwag ka na pumunta sa mga nightclub, ha? Just Lord. Mapipicturean ka na ng mga NBI agents dyan. Naku po. So yan, ha? Yan na pala, ha? Sinabi ko na nasisira talagang ulo, nasisira ang utak. Kaya dyan si Harry Roque, kaibigan ko yan, tinan nyo. Ano nangyari? Decenteng tao naman yan noon. Nung una ko yan nakilala, tingnan nyo ngayon, fugitive. Watak-watak ang pamilya. Nasa Putragis. O siya, okay na to. Umiiyak na yung mga garapata, ma-absent sigurado. Pero actually, sa totoo lang, pinagmamalaki pa ng mga garapata to. Mga kabsat, pinagmamalaki pa to ng mga garapata, sa totoo lang. Yes! Pati nga si Ngongo, ano pa nun? Sir Jack Argota. Ang parang nag-iisa daw na pinagtanggol.
Diyos ko, Lord. Anak ng kamote. But anyway, Mabsat, ako, Diyos ko, Lord, ang lakas at ang bilis ng karma, Mabsat. So, mag-ingat-ingat. Sa dami ng ginawa mo, isang pagkakamali mo lang, laglag ka, paktay ka. Paano ba naman? Na-imagine niya. Hindi lang na-imagine. Nag-init siya. Diyos ko po, Lord. Subtopic na tayo po, Tragis. Nako po, baka magalit na naman si Suntay. Nako po. Sige, okay na tayo dito kay Mang Kanor. Paano na tayo? Subtopic. Isang subtopic lang tayo kasi may klase ako. Isang topic lang tayo, Mabsat. Right? Maraming salamat, Mabsat. Again, sa mga di pa nag-like and subscribe po tayo. Countdown tayo saglit. Here we go.